Serve the people. Serve the people. And that is our commitment. And that is our commitment. We are True FM. Kung inyong naaalala sa kasagsagan ng investigasyon sa pamamayagpag ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO, nabisto na ang POGO operator sa Bamban, Tarlac ay gumamit ng market vendors, barbecue vendors at call center agent bilang dummy incorporators ng POGO Company na iniuugnay kay dating Bamban Mayor Alice Goo. Habang sa flood control scandal, nabuko na ang ilang opisyal ng DPWH ay gumagamit ng mga construction company bilang dummy companies na siyang nakaka-corner ng flood control projects sa Bulacan. Paggamit ng dummy incorporators, dummy companies, modus para kumita ng iligal. Ibinaba ni Pangulong Marcos Jr. ang rice import tariff mula 35% ay ginawa na lamang 15%. Ito po'y ipinatupad ng Agriculture Department kahit na tumututol ang iba't ibang mga farmer organizations at maging ang ilang mga mambabatas. Hindi nagpapatinag si Pangulong Jr. at ang kanyang economic managers sa mga pagtutol na ito sapagkat sinasabi ng gobyerno na ito ang paraan para mapababa ang presyo ng bigas, partikular na ang imported rice. Subalit, hindi ito nangyayari. Mismong ang Department of Agriculture na ang nagsasabi na ang kasalukuyan pong average price ng imported rice na 55.68 pesos per kilo para sa premium rice at 50.87 pesos per kilo sa well-milled na imported rice ay masyadong mataas. Hindi umuubra ang itinakdang maximum suggested retail price ng DA sa imported na bigas. Sa aming naging panayam kay DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa, natanong namin siya tungkol sa dahilan kung bakit hindi makontrol ang taas ng presyo ng imported rice. Para to address this problem po na hindi po makontrol yung taas ng presyo ng imported rice, I think the proximate cause, kumbaga dito, ay yung pong importer, yung binibigyan ng permit na mag-angkat ng bigas, di po ba? Kasi kapag talagang monopolize niya yung malaking volume sa kanya, meron siyang control sa presyohan po nito, di po ba, Asik? Ano po? Tama yun, Manong Ted. And it practically defeats yung purpose talaga ng rice tarification law. Kasi inalis nga yung karapatan ng importasyon sa gobyerno dahil nga monopolya ng gobyerno at nilipat sa private sector knowing they would know better at mas marami magkakaroon ng competition, mas mumura ang bigas. Yan yung objective talaga eh. Opo. So, kung nadidefeat yung purpose ng talagang objective ng batas, talagang may problema kung ilang kumpanya lamang at sila ang kukontrol sa volume at presyuhan. Yan talaga magkakaroon ng malaking problema. Ika po ni Asek de Mesa, talagang may problema kung ilang kumpanya lamang at sila ang kukontrol sa volume at presyuhan ng imported rice. Cartelization ang tawag dito. Sa ilalim po ng Anti-Agricultural Sabotage Act, ang pagkakasangkot sa kartel ay may kaparusahang habang buhay na pagkakabilanggo. Ang pag-aangkat po ng bigas ay malaya ng pinapayagan sa ilalim ng Rice Tarification Law. Ito nga po ay tinatawag ng liberalized. Basta lamang magbayad ang importer ng kaukulang taripa.
Pero kahit na maluwag ang pag-aangkat ng bigas, may regulasyon pa rin pong ipinatutupad ang gobyerno. Hindi ka makakapag-import ng bigas kung wala kang sanitary, phytosanitary import clearance na manggagaling sa Bureau of Plant Industry o BPI, at ang SPS import clearance na ito ang siya mong passes o ticket mo para ka makapagpasok ng bigas. Meron ho bang nakasulat na panuntunan sa pagbibigay po ng SPS import clearance ng BPI sa rice importers? Ito po sana ang gusto naming maliwanagan sa aming naging panayam kay DA spokesperson Dimesa. Ano ho ba ang basis o formula sa pagbibigay po ng alokasyon ng dami ng aangkating bigas ng importer? Meron ho bang kaukulang government regulation dito o issuance na nakasulat? May mga guidelines kung paano mag-apply ng SPSIC, pero alam naman natin, Manong Ted, na as per existing laws and regulations natin, sa Republic Act 11203 plus yung amendment doon, tinanggal na kasi yung quantitative restrictions. So supposed to be nasa liberalized scheme tayo when it comes to rice importation. Oo nga po, liberalized. Pero kung yan nga po ay wala dapat po na restriction, quantitative restriction, ano ho ang pinagbabasihan ng Bureau of Plant Industry para magbigay ng alokasyon ng ganito karaming importasyon ng bigas sa bawat importer? Ano po ang formula? Ano po ang legal basis nila? Basta sumusunod, Ted, doon sa, of course, dapat merong magandang record and then they're compliant with all the documentary requirements, plus meron sila yung mga warehouses na kailangan pag-ambakan. So part na rin yan sa minomonitor ngayon. Naglabas na in compliance dito sa agricultural Anti-Agricultural Economic Sabotage Law. Mas pinahigpit ngayon yung pagbabantay sa mga warehouses, hindi lang sa bigas, Manong Ted, kundi sa lahat ng agricultural commodities para matingnan talaga yung pagpasok, paglabas ng volume ng hindi lang na imported pati yung locally produced doon sa ating mga bodega. So yan yung mga ilan sa mga, but I have to check yung full requirements ng Bureau of Plant Industry for all the requirements. Opo. So, sir, to answer my question, wala talagang written formula rito or issuance na nanggagaling sa DA kung ano ba ang mga dapat pagbasehan. At binibigay na lamang yung discretion sa Bureau of Plant Industry kung sino ang bibigyan nila ng alokasyon sa rice importation. I-check ko yan, Manong Ted, pero again, as per the rice tarification law, depende rin kasi sa kakayahan ng isang importer. Hindi naman basta bibigyan mo siya ng ganito karami. So may mga batayan din kung gaano yung volume na pwedeng i-import, base rin sa kakayahan nila na mag-import at base rin sa experience nila sa mga nakalipas na panahon. Ang aking nga pong katanungan ay paulit. Ano nga ba ang panuntunan ng BPI para sa pagbibigay po ng alokasyon na may kaukulang pong SPS import clearance sa dami nga po ng aangkating bigas ng isang importer? Kung meron yan, tayo po'y diretsahan ng sinagot. Talaga bang discretion lamang o nasa pagpapasya ng Bureau of Plant Industry na pinamumunuan ng isang Glenn Panganiban sa kung sinong importer ang makapag-aangkat ng ganoong karaming bigas? Nagbigay po ng datos ang Agriculture Department sa mga rice importer noong pong December ng 2025. Laman nito ang alokasyon ng bawat rice importer para sa taong 2023, 2024 at 2025. Hango po sa datos na ito, nakuha namin ang inaasahang alokasyon ng bawat importer sa 450,000 metric tons na dami ng bigas na dapat angkatin sa buwan ng Enero ngayong taon.
At sa parehong volume na 450,000 metric tons na rice import para sa buwan ng Pebrero. Lumalabas na 57% nito o higit kalahati ng alokasyon ay napunta lamang sa 20 rice importers. Suma total, ang 78.87% ng kabuuang import allocation ay mapupunta lamang sa 40 rice importers. Ang matitirang latak ay paghahati-hatian ng 145 rice importers. Kapansin-pansin na sa top 20 importers na nakalista sa datos na ito, nabigyan ng 13,511 metric tons na alokasyon ang Beatus Grain Emporium Corporation, habang ang Atara Marketing Incorporated ay mayroong 12,094 metric tons import allocation. Noong pamampung nagdaang taon, ang Senate Committee on Agriculture ay nagsimula ng mag-imbestiga tungkol sa agricultural smuggling. Si Senador Kiko Pangilinan, na siyang committee chairman, ay tumukoy na sa red flags ng pagkakaugnay ng iba't ibang rice traders at importers sa iisang may-ari. Sa nagdaang pong hearing noong Oktubre na naulit sa pinakahuling pagdinig nito lamang Pebrero, tinukoy po ni Senador Pangilinan ang mga kumpanyang Beatus Grain Emporium Corporation, Atara Marketing Incorporated, Manus Dei Resources Enterprises at Horizon Free Enterprise na may kaugnayan sa isa't isa. Ang mga bigas po na pinarating ng naturang mga kumpanya ay inihahatid sa mga bodega ng Arvin International Marketing na pag-aari ng isang Joseph Yao, na siya ring may-ari ng Renzi International Marketing Incorporated na isa ring rice importer. Ang opisina po ng Atara, Manus at Horizon ay nasa iisang kalsada lamang sa Maynila. Ang mga direktor ng mga nabanggit na kumpanya ay magkakaugnay ika pa ng senador. Partikular pong nalantad ang isang Raisa L. Lumbang ng Lubao, Pampanga, ang nakalistang corporate secretary ng Atara Marketing, gayong sinasabi nito sa pagdinig po na siya'y dating factory worker at kasalukuyang walang trabaho. Habang ang kanya po namang dating mister na isa pong jeepney driver ang siyang corporate secretary ng Beatus Grain Emporium. Pareho po ang kanilang address sa Lubao, Pampanga. Kaya't nakapagtataka umano kung papaano nga daw nakapagbayad ang Beatus ng 4 na milyong piso para makakuha ng SPS import clearance. Ayon sa Senate Committee on Agriculture, ang Atara Marketing ang number 1 rice importer noong 2024 na nakapagbayad ng halos 1.6 billion pesos na duties and taxes. Habang ang Beatus Grain Emporium ang siya namang number 1 rice importer noong 2025 at nakapagbayad ng 1.028 billion pesos na duties and taxes. Mga rice importer na bilyon ang mga transaksyon, gayong ang mga corporate secretary on record ay factory worker at jeepney driver. We have records here that, for example, there are 4 companies: Beatus, Atara, Horizon, and Manus Dei, and they have interlocking directors. Our concern is the rice importation likewise being how do you call it, controlled, manipulated by a few traders who have been able to corner
these sanitary and phytosanitary permits issued by the DA, 811, 821, 812. Diba? Isang kalye, isang area. And mind you, Raison, Manus Day, and Beatus are, the top importers of rice. So, how do you explain they happen to be in the same address, they happen to be interlocking directors, or it appears to be interlocking directors? Of course, this is not definitive and conclusive, but there are red flags showing that there are interlocking corporations, importers, who seem to be working together to bring in the rice and to make the most out of the opportunity of their hugeness, diba? Yung kanilang pagiging malaking player gives them power to influence the markets. Pag sobra nga naman daw yung volume mo, you influence the market. Present po sa hearing na iyon si Joseph Yao. Mariin niyang itinatanggi na may sabwatan na nangyayari sa mga kumpanyang nababanggit sa Senate hearing. Kinukuha po namin ang kanyang panig para sa isang panayam, ngunit wala pa siyang tugon dito. Sa aming pagsusuri po sa datos na nanggagaling sa Agriculture Department, nabigyan ng malaking alokasyon ng imported rice ang Beatus at Atara para sa buwan ng Pebrero, habang ang Renzi International Marketing Incorporated ay may maliit lamang na alokasyon. Datapwat, kapansin-pansin po na sa inilabas pong datos sa website mismo ng Bureau of Plant Industry, nawalan ng alokasyon ang Beatus at Atara. Pero ang Renzi ay nabigyan ng 32 SPS import clearance na siyang pinakamarami, katumbas ng 52,385 metric tons ng bigas. Bakit biglang nawala ng alokasyon ang Beatus at Atara? Dahil ba sa nasunog na ang mga pangalan ng kumpanya? At ang mga alokasyon para sa kanila ay inilipat, ibinigay naman sa Renzi? Talaga pong may question sa kung papaano nga ba ang pagdedesisyon sa pagbibigay ng karampatang alokasyon sa aangkating bigas ng mga rice importer. Mga kapatid, ang bawat metriko tonelada po ay mayroong 1,000 kilo. Ang 52,385 metric tons ay katumbas ng 52,385,000 kilos o 1,047,000 kaban ng bigas na may katumbas na 50 kilos bawat sako. Ang landed cost ng imported Vietnam rice ay 1,650 pesos bawat sako. Kasama na dyan ang taripa. Lumalabas na 33 pesos bawat kilo. Ibinebenta ito sa mga retailer sa halagang 2,000 pesos per sako o gaganansya ng 350 pesos sa bawat sako. 350 pesos times 1,047,000. May tinutumbok na ang komite ni Senador Pangilinan na kartel sa rice importation. Ito po'y isang grupo pa lamang ha. Ilan pa kayang kartel ang meron sa mga pinagpala sa lahat ng pinagpalang grupo ng mga rice importer?
na siyang nakakakuha ng malaking volume ng rice importation. Ibinaba na nga po ang buwis sa importasyon para daw bumaba ang presyo ng imported rice sa palengke. Ngunit hindi naman nangyayari. Ang nangyayari ngayon ay ang pagbaba ng kita ng gobyerno at ang pagbaba ng kaukulang parte ng mga magsasaka ng palay sa buwis na nakokolekta sa importasyon ng bigas. Lugi na naman ang mga magsasaka. Lugi na naman ang mga Pilipino. Talo na naman ang bayan. Ito ang nangyayari kapag ang pasimuno sa kartel at monopolya sa importasyon ng bigas ay mismong ang Department of Agriculture sa pamamagitan ng Bureau of Plant Industry. Malinaw na mayroong irregularidad, alokasyon sa importasyon. Isa na naman pong malinaw na modus ng korupsyon. Think about it. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!